Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Esa Ocampo. So, ang topic po natin for today, bakit kailangan ba rin magpahinga? At meron tayong concept na 24-hour day. The 24-hour day view stages that God created the world in His 6 consecutive days, with new day meaning a normal day joined with evening and morning. In this week of creation, God made all things, light, sky, land, vegetation, heavenly bodies, bird, sea creature, animal, and mankind. On the seventh day He rested, blessing the Sabbath. This view affirms God's authority, His words true, in the gods of creation. At makita natin ito sa Exodus chapter 20 verse 12. Ang sabi pa dito, for in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, all that is in them. But He rested on the seventh day. Before the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Sa Tagalog po, sapagkat sa Diyos ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng araw ay nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya binisbasa ng Panginoon ang araw ng Sabat, ginawa itong banal. At ngayon po, share ko po mga tutulong ko sa naging topic po natin for today na may 24 hours view. First creation, God created all things in the first week of creation. So, sa first week po pala, doon pala ginawa lahat ng Panginoon yung mundo natin. Kung bakit may tao, may langit at lupa. At syempre, may karagatan at mga hayop. Sa second teaching, God can do all things progressively or instantly. So, kaya pala talagang gawin ng Panginoon lahat ng bagay sa isang pitik lang. So, ganun siya ka-perform. Sa third teaching naman, God rested on the seventh day, Sabbath day. So, yung pagpitong araw pala na paggawa ng Panginoon sa Kristo sa ating mundo. Sa pagpitong araw siya nagpahinga, and then yung tinatawag na Sabbath day. So, sa first application, believe that God can do all things by His command. So, maniwala tayo na kaya palang gawin ng Panginoon sa Kristo lahat ng bagay sa pamagitan ng kanyang pag-uutos. Sa second application, have faith in God's power and sovereign decision. So, kailangan magkaroon tayo ng faith sa kapangyarihan ng Panginoon, syempre, sa mga decision ng Panginoon sa Kristo sa buhay natin. Sa third application, trust God wisdom by taking Sabbath regularly. So, kailangan din pa natin na pag-aralan lahat ng wisdom ng Panginoon sa Sabbath day na tinatawag, which is yung linggo. So, sa discussion, how does God's powerful word or command affect their faith? Para sa akin, mas lalong nakakabigay ng sigasig ng tiwala sa Panginoon, maraming samba sa Panginoon dahil lahat ng kanyang bahagi ng tinanggiran ay totoo. So, what have we learned from this devotion? So, tutunan ko sa devotion natin ngayon na kailangan sa kapitong araw is magpapahinga tayo at pag-aralan yung salita ng Diyos at huwag ka nag-practically apply devotion. So, may apply ko sa sarili kong devotion natin sa pamamagitan na sa pitong araw is pahinga lahat ng mga tao, and lahat ng tao is kailangan gawin yung pagpapahinga na ginawa ng Diyos. So, ayun lang po for today's discussion. Thank you for watching.